Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling yugto ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Dalawang Retirado. Dito sa ating dula, Super Pipita. Hindi ako sinasagot ng pipitang yon. Sayang naman. At hindi ko nadatnan kaninang umaga si Juan. Hindi ako naniniwala na karatista ang katulong na yon. Ano naman ang alam niya? Pero nayayabangan ako kay Rodrigo. Hinamon pa ako kanina. Pero saan kaya nagpunta si Juan? Istorbohin ko ang pagsiselfon mo, Kuya Felizardo. Nandyan si Nasaba sa labas. Bakit kung nandyan sila sa labas? Gusto ka raw makausap. Magsasabi sana sila ng 2 ulo o kaya'y 3 ulo niya. Anong 2 ulo? Napakamalas yan. Triplets ang 3 na ulo? Yan ang ibig mong sabihin? 500 o kaya'y 1,000 ang ibig kong sabihin. Ibibili nila ng idadagdag sa kanilang iniinom. Ano? Utangan nila ako? Para pambili nila ng alak? Kahit yan na sila, ako pa naman rin ang napili nila. Ipapapulis ko pa sila. Sabihin mo sa kanila kung wala kang ipapautang. Wala pa bang pensyon mo? Pensyon ko ka mo? Oo. Di ba retirado ka na rin? Nakikipagkaibigan ka dahil sundalo ka noon. Kahit hanggang training ka lang. Tumigil ka na. At may tumatawag. Hello, Colonel Agsunod. Nagbabakasyon ka pala mula sa Colorado. Mabuti naman. Kung may reunion na naman tayo na magkakabatsyon sa Marine. Sige na.
Magkikita-kita tayo sa Sabado. Bye! Oh, kuya, kung may pera ka dyan, magpairam ka. Ganyan ang mabuting kapitbahay, lalo na't isa kang sundalo. Gaya ngayon, may reunion pala kayo. Oo. Kung hindi Sabado, baka Linggo. Kahit ano sanang araw dahil retirado kami. Magpautang ka kung meron dyan. Hindi mo na problema kung saan nila gagastusin. Kahit gumapang pa sila sa kanilang kalasingan, basta alam nilang magbayad. Hindi ako magpapautang sa isang lasinggero. Sige, yan ang sasabihin ko kay Sabas. Lakasan ko na lang ang loob ko na sabihin ko. Sana hindi magalit o mapahiya. Ako pang tatakutin. Kung ang mga yan ay ang dumi ng kalsada. Talagang hindi ko sila pauutangan. Gusto ko talaga, Jimuel. Naghahanda pa ako. Maghapon kami na nag-practice ni Ate Pipita. Namimiss ko na rin ang trabaho ko sa radyo pag isa na akong sundalo na gaya mo. Pero ang problema, kung paano ako magpapaalam kay Lolo Rodrigo. Magpinsan sila ng yumao kong lola. Pero siya ang malapit na kamag-anak ko. Ito na ang pinatimpla mo na kape, Juana. Hindi ako takot. Gusto ko talaga. Dahil iba ang karanasan na maging sundalo. Oh, sige na, Jimel. I love you. Ate Pipita? Ay, sorry, naisturbo yata kita. Ay, parang nagulat pa kayo nakakita sa akin, madam. Hindi mo ba narinig yung pagsalita ko kanina? Masinsinan kasi ang pag-usap namin ni Jimuel kanina. Ay, sorry. Ano man ang narinig mo, wag mo nang sasabihin kay Lolo. Oo naman. Pangako ko yun. Itaas ko pa nga ang 2 kamay ko. Okay ka talaga, Ate Pipita. Maraming salamat. Hinding-hindi kita makakalimutan. Anak ng pating. Akala ko dahon ang dumapo sa ulo ko at balikat. Yun pala uod. Ang init naman sa loob. Mabuti na lang may masisilungan na puno. Alam ko na. Maganda ang climate change na pag-uusapan. Yun ang pag-uusapan namin ni Juana. Pero, paano ko matawagan? Walang kuryente. Maghanap nga ako ng bata at utusan ko na magpaload dyan sa tindahan. May pupuntahan ako sa Sabado at gagawin ko ang lahat para makausap ko si Juana. Hindi pala tungkol sa West Philippine Sea ang issue na gusto ninyong pag-usapan natin, Colonel. Palabiro ka pala, Juana. Major lang. Nagaya ko ng tokayo ko na si Rodrigo. Oo nga pala, Major Rodrigo.
Katatapos ang programa ko at niyaya ko ng may-ari ng restaurant na ito na magpalamig. At masarap ang halo-halo nila. Mainit talaga ang panahon. Kaya kung minsan, anyayahan kita doon sa bahay. Maglilibre ka ba ng halo-halo? Hindi lang halo-halo. Malamig doon sa bahay dahil maraming puno. May reunion kami ng mga retirado na Marines sa Sabado. At plano ko na ipaliwanag ang pagtatanim ng puno doon sa bundok na mana ko sa lolo ko. Maganda ang proyekto, Colonel Major Rodrigo. Dahil nakakalbo na ang kabundukan. Dahil yan sa mga illegal logging, kaya gumuho na ang mga bundok. Kaya natabunan ng lupa ang mga sapa, kaya dapat na hukayin. Magkandidato kayo na mayor sana para pahukayin ninyo ang ilog. Kung susuportahan mo ako o kaya ng mga gaya kong retirado, Juana, bakit hindi? Kailan ka papasyal doon sa bahay? Hindi ko masasabi ngayon. Sabado lang ang libre kong oras. Gaya ngayon, babalik pa ako sa impilan. Dalhin ko lang ang radyo at halo-halo. Sige, Major, aalis na ako. Aba, iniwan niya na ako. Sabado. Pero, may pupuntahan ako. Pwede rin sa isang Sabado. Pero, ang tagal naman. Kayo pala, Major Rodrigo. Pumasok po kayo at mainit. Maarte kang katulong. Kung nag-aral ka sana, para sa opisina ka nagtatrabaho. Iba naman ang init nito. Sasakit ang ulo, sir. Sumikat na ang araw at malapit na ang alas 11. Yan nga ang pinag-uusapan namin ni Juana. Tungkol sa init ng panahon. Nakita kayo ni Madam Juana? Ay, pumunta kayo doon sa himpilan ng radyo at climate change ang pinag-uusapan ninyo. Kailangan pa ba na pupunta ako doon sa radyo? Niyaya ko sa restaurant. Doon kami nag-usap. Habang kumakain kami ng ice cream. Halo-halo. At may ice cream sa ibabaw. Ay, ang sarap naman. Pero talaga bang hindi na kayo tutuloy? Hindi na. Ikaw talaga ang sadya ko, Pipita. Totoo ba na marunong ka magkarate? Ay, hindi po. Konti lang po, sir. Kanino naman nyo nalaman yan? Pinagyayabang kasi ni Rodrigo. Akala ko tunay kang karatista. O sige, dyan ka na nga. Ang alam niya. Piki ako na karatista. Bahala siya. Totoo naman na hindi ako magaling. Nakita ko ang pag-uusap niyo ni Felizardo sa may gate. Pero hindi na tumuloy dito, Pipita. Ako raw ang sadya niya, sir. At tinanong niya lang kung totoo ba na karatista daw ako. Bakit? Magpapatulong? Maalala ko pala. Hinamon ako noon pumunta kami na makipaglaban doon sa West Philippine Sea. At halata ko na natakot. Kaya sinabi ko na magboxing na lang kami. Kung gusto niya. Bakit naman magpapatulong, sir? Retirado na Marines. Di mabilis siya sa pakikipaglaban. Marin, nabatuta lang ang armas niya.
Batuta? Security guard ang ibig niyong sabihin o tanod? Alam ko na baka naman magpaturo sa'yo ng karate. Ay, hindi naman yata, sir. Dahil wala naman siyang bilib sa akin. Oh, bakit mo pinatay ang radyo, Kuya Felizardo? Yan lang ang libagan ko. Oh, ang ingay-ingay, nakakagulo. Dahil ang lakas-lakas ng pagpapatugtog mo. Naririnig na ng buong barangay. Kaya insulto yan sa mga kapitbahay. Bakit? Wala ba silang radyo? Si Juana ang susunod na magprograma. Ang galing palang makipagbarkada. Oh, nakakaistorbo sa aking iniisip. Ano bang iniisip mo, Kuya? Nagugustuhan ninyo si Juana. Pero ayaw mong pakinggan ang programa niya. Ay, sige. Buksan mo na nga at makikinig ako. At may kukunin ako doon sa kwarto. Nakakainis. Maganda ang pinag-uusapan namin. Climate change. Pero hindi man lang niya nabanggit ang pangalan ko. Pumunta pala si Sir Felizardo dito sa bahay, Ate Pepita. Nag-usap pa sila ni Lolo? Ako lang ang kinausap niya, madam. Tinanong niya kung karatista ako. Anong sinabi mo, Juana? Nagkita kayo ni Felizardo sa restaurant? Kwan, Lolo. Nagkataon lang na nagkita kami. Kahit na, hindi ko na yan magustuhan. Sana, pupunta kami makipaglaban sa West Philippine Sea. Kami na lang ang maglaban. Turuan mo nga ako ng pagkakarate, Pipita. Hindi ko gustong magsinungaling ka, Juana. Yan lang ba ang unang pagkikita nyo kay Felizardo? Kwan, Lolo. Huwag kang magsinungaling. Hindi yun ang nauna, Lolo. Ang nauna ay yung kasama ko si Ate Pipita. Pero gabi yun. Pinupuslitan ako ng loko. Nako, talagang kami ang maglalaban kung ganon. Hindi na nahiya. Ang tanda-tanda na na. Ligawan ka niya. Hindi niya ako nililigawan, Lolo. Ang pinag-usapan namin ay tungkol sa pinag-uusapan ninyo. O kung kuwan. Ang lakas ng loob. Pero nung hinamon ko, takot naman. Kahit na biro ko lang, pangkontra ko yun. Masarap pa yatang kumain ng kanin. Pipita! Lolo, huwag ninyong pagalitan si Ate Pipita. Nagpasama ako. Kahit ligawan ako, ay hindi pwede. Dahil nobyo ko na si Jimwell. Totoo pala na marin ang kasintahan mo. Ang totoo niyan, nakapagdesisyon na ako. Aalis na ako sa radyo at magti-training ako bilang sundalo. Hindi ko akalain. Kahit takot ako noon na magsundalo at ikaw pala ang magpatotoo. Pepita, lapit ka. Bakit, sir? Pagalitan sana kita. Dahil pinag-usapan nyo ni Juana noon, kaya magpapaturo ako ng karate sana. Pero hindi na. Baka mapilay lang ako. Ang sabi ko, sir, Lolo, may sasabihin pa sana ako sa inyo. Pero wag po kayong magagalit, ha? Oh, si Juan ang tumatawag sa akin.
Hello, Juana. Naalala ko lang ang anyaya ninyo sa akin. Itong Sabado na lang, pagbibigyan ko kayo dahil may pupuntahan ako sa susunod na Sabado. Ha? Ay, paano kaya ito? Hindi bale at hindi naman iisang araw. Magkikita pa rin tayo. Sa Sabado na lang. Mabuti at maagang tumawag ka para makapaghanda ako. Sige, bye. Kahit may reunion na naman kami, palalampasin ko muna ang pagkakataong ito. Hindi muna ako pupunta sa reunion. Kausapin ko si Juana at magpapaluto ako para sa pagbisita ni Juana. Sino si Juana sa inyo? At pareho kayo na maganda. Mapagbiro pala kayo, Aling Josefina. Ako po si Pipita, nakatulong nila. Pinag-uusapan namin si Sir Felizardo, pero wala yata siya. Ay, kalalabas lang niya sa banyo kanina nung dumating kayo. Matagal na maligo at mabagal magbihis. Ay, Talagang ganyan ang matanda, Aling Josefina. ay, ayun. Lumabas na si Sir Felizardo sa kwarto niya. Sir, nandito na kami. Aba, bakit ikaw lang ang nandito, Pipita? Si Juana ang kausap ko. Sobra na yata akong maganda at hindi ninyo ako nakilala. Mabuti naman at nakapunta ka. Wala ako sa susunod na Sabado. Kaya ngayon na kami pumunta. Sana ay nabusog kayo sa mga pinahanda ko kay Josefina. Ang galing palang magluto ang pinsan ninyo, sir. Salamat sa lahat ng kabutihan ninyo. At kunin ka na rin ang pagkakataon para magpaalam. Magpapaalam na talaga kayo dahil aalis na kayo. May reunion sana kaming mga retirado na marin pero ikaw ang pinili ko. Talagang magpapaalam na ako. At magbabakasyon na naman si Jimwell na nobyo ko. At tulungan niya ako na mag-asikaso sa training ko na maging sundalo. Ano? Magsusundalo ka at may nobyo ka na? May lasing na pumasok sa bakuran ninyo, sir. Ha? Si Sabas? Sir, sumugod dito. Umuiwas po kayo. Iyan ang mapapala ng loko. Akala mo kung sino? Lasing na kapitbahay nila, takot pala siya. At nagkataon pa na nandun kayo. Kayo rin pala ang ninervyos, Lolo. Kaya naman ni Ate Pipita yun. Kasi marunong siyang magkarate. Di ba, Ate Pipita? Ang sabi ni Aling Josefina, sir, pinahiya raw ni Sir Felizardo nung umuutang siya. Ayaw pala niyang magpautang. Di ganon ang napala niya. Mabuti pa kayo, sir. Dahil mabuti ang ugali niyo sa mga kapitbahay ninyo. Nako, napakainit naman. Ba't wala bang aircon? Bago kami umalis na, Ate Pipita, ay sinabi ko sa inyo na magba-brown out. Kung ganon. Punta tayo sa West Philippine Sea. Magpalamig tayo doon. Si Lolo naman, malayo yon. Doon na tayo magpalamig sa mall. At masarap ang halo-halo o kaya ice cream. Sige, sandali lang. May malapit pala na hotel doon sa mall. Mag-check-in na lang ako doon.
Diyan nagtatapos ang isang linggong kasaysayan dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.